Yes, magandang hapon po at maraming salamat sa pag-imbita sa inyong programa sa DZI. Oo. Mayor, ano ang mga napagkayarian, ano ang mga napag-usapan sa Traffic Summit at kayo sa Metro Manila Council, ano yung ilang mga mungkahi proposal na kaagad-agad ay i-implementa ninyo? Una sa lahat, ako po ay nagpapasalamat sa ating mahal na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sapagkat ang San Juan po ang naging lugar na pinagdausan ng malakihang town hall meeting na ito. Ito po ay una sa maraming gagawing pagpupulong sa iba't ibang bahagi ng ating bansa patungkol po sa trapiko. At kanina nga po ay nag-report po ang DPWH, ganon din po ang MMDA, ganon din po ang NEDA sa ating current traffic situation, ganon din ang ating mga current infrastructure projects na ginagawa, mga railway system, mga subway, mga tulay, mga connectors, mga kalye. So lahat po ito ay pinag-usapan kanina, paninisenta rin niya po ang bilang ng mga sasakyan sa kalye, ganoon din yung mga bagong sasakyan na nakakadagdag po sa traffic natin. So isa po sa mga agarang gagawin nga po ng Metro Manila Council, una po ay mag-a-adjust po tayo ng work hours sa ating local government units sa Metro Manila. So effective April 15 po, ay magiging 7 a.m. to 4 p.m. na po ang pasok sa mga local government units natin sa Metro Manila. Yung 4 to 5 p.m., mag-iiwan lang po kami ng skeletal force for frontline services. But bulk of the workers in government in the National Capital Region, sa mga LGUs po yan, no, ay 7 a.m. to 4 p.m. na para hindi ho siya sumabay doon sa iba na 8 to 5 po ang pasok. So, isa po yung adjustment na agad-agad nating gagawin. At ganoon din po, no? Siyempre, yung ibang mga akbang na gagawin natin ay yung pagtaas din po sa mga multa ng mga violators ng ating illegal parking. Marami kasi sa mga violators natin talaga, no? Yung nasasanay sila na nag-illegally park sa ating mga kalye kahit na mabuhay lanes, pinaparadaan nila. Ito po yung nagiging dahilan ng traffic. So, kinakailangan talaga ay siguraduhin natin malinis ang ating mga kalye at sumusunod ng lahat sa ating batas trapiko. Yan ho ay LGU lamang, pero yung national government na nasa Metro Manila, hindi po kasama. Makailan ho mababawas kaya sa trapiko sa tansya ninyo? Hundreds of thousands po ang workers in the LGUs in Metro Manila. Vehicles, I'm talking about vehicles po yan. Yes. Even yung ating workforce. Like halimbawa dito sa San Juan, maliit na lungsod po kami. Halos 2,000 na po ang empleyado namin sa local government units. What more yung mga bigger cities such as Quezon City, Manila, yan po, no? I can imagine na maraming sasakyan ang sumasabay sa rush hour dahil kailangan nila pumasok sa City Hall at ganoon din sa ating mga LGU offices. So, alam ko ho, no, na makakatulong po ito sapagkat hindi na sasabay sa usual rush hour yung mga LGU workers natin. So, ito nga po ang binabanggit ko kanina. Merong interview ko a while ago. Sabi ko, let's give it a chance. No? Hindi naman natin malalaman hanggat di natin subukan. So, sa April 15 naman po ay magsisimula na po ito. At malalaman natin ano magiging epekto nito. But again, these are things that we are doing po as of the moment para makatulong. Meron na rin po tayong single ticketing system na includes San Juan at ganoon din po. Yes po. Mayor, nabanggit niyo po kanina na masusundan itong ginawang traffic summit kanina dahil hindi naman sapat ang isang araw para matalakay ang lahat ng traffic issues dito sa Metro Manila. Tuwing kailan po gagawin itong traffic summit? At isa pa pong tanong, sino ang mga dumalo kanina sa summit? Meron po ba tayong mga transport group at mga commuters group dito? Opo, no? Una po, yes, ito ang una sa maraming magiging pagpupulong. Hindi ko lang masasagot kung kailan at saan po ang mga susunod na pagpupulong, but I'm very much aware that this will be done as a series, no? So ito mangyayari din po sa ibang mga lugar. Kanina po, of course, pinamunuan tayo ng ating Pangulong Marcos sa pagpupulong, mga cabinet secretaries po nandun, Metro Manila mayors, ang iba't ibang transport groups po nandun kanina at
yung ating iba't ibang sectors at stakeholders. So very well attended po ang ating town hall meeting kanina at muli ito ay isang malaking bagay po sa atin sapagkat nabibigyan ng pagkakataon ang iba't ibang sektor na banggitin ang kanilang mga hinaing, mga problema, mga bagay na dapat nating gawin, mga hakbang na dapat isagawa upang maibsan po ang problema ng trapiko sa Kamaynilaan. Aha. Mayor, napag-usapan ba yung paglilinis ng iba't ibang kalye at lansangan within the Metro Manila, especially yung mga tributaries na sana'y pwedeng daanan, kaya ang dalawang sasakyang salubungan, pero ang problema, marami hong mga nakahambalang, marami pong umuokupa illegally sa mga kalsadang ito sa loob-looban. Yes, tama ho yan. And basically yan po ay masasagot ng ating road clearing operation. So kailangan po talaga maging seryoso tayo sa road clearing operations dito po sa San Juan, if I may share, talagang consistently namin ito isinasagawa. Meron tayong clamping, meron tayong towing, naninikit po tayo ng mga violators dito po sa mga illegal parking at gumawa na rin kami ng mga ordinansa kung saan designated na po ang mga kalye na absolutely no parking, yung iba naman po ay one-side parking, yung iba naman po ay kabilang pwede pumarada. So local government units can do this po, para nga ho talagang merong madaanan ng ating mga ang clearing operations ay sa MMDA. Hindi po. MMDA can do the clearing on their own. Pwede rin po ang LGU mismo within the what about kayo ho sa konseho? Meron ho kaming sarili ho naming road clearing. Yun naman po ay sa pamamagitan ng ating TPMO, yung Traffic and Parking Management Office. Siyempre, tinutulungan tayo ng San Juan Police at ng Task Force Disiplina. So, pwedeng joint operation po yan ng MMDA at LGU. Pwede naman pong MMDA lamang. Pwede rin naman pong LGU lamang. Doon ba sa meeting ho ay may nagbanggit niyan? Mayroon bang nagtulak nitong paglilinis ng dibdiban dito sa mga lansangan ng Metro Manila? Bahagi po yan ng naging reports po ng iba't ibang departamento, at binanggit din nga sa akin ni Secretary Jimmy Bautista ng DOTR. Siya po yung katabi ko kanina sa stage. So during the program, binanggit niya nga sa akin na another option really is to maximize itong ating waterways as transport routes. So yung ating mga ferries, pwede nating improve talaga yung services. At of course, part of that is cleaning the San Juan River sa aming area. Ganon din po ang Pasig River para maging maximize nga po ang paggamit ng ating mga ferries, mga maliliit na sasakyan na pwedeng dumaan nga po sa ating mga waterways as additional options for transportation. Alright. Mayor, maraming salamat. Mayor, may hahabol lang ako, partner, Mayor, tuloy na tuloy ba sa April 15 ang pagbabawal sa mga e-bike at e-trike na dumaan sa mga national roads? Opo, yes, tuloy po yan. In-announce na po yan ng MMDA at kanina nga po ay muling binanggit po yan. So starting April 15 ay yung mga e-trikes po natin ay bawal na po sa mga national roads. At ito naman po, sana maintindihan po ng ating mga mamamayan, ito po ay para sa kaligtasan ng bawat isa. At ayaw naman po natin na yung mga ganito sasakyan ay makikipagsabayan po sa mga truck, mga bus, mga malalaking sasakyan sa ating mga national roads. Hindi po ito total ban. Tandaan po natin, dito lamang sa national roads. So kung meron ho kayong gustong puntahan, dadaan lang po kayo sa mga inner roads ng mga lungsod. Mayor, ano ang multa? Ban lang po ay sa national roads. Yung multa, I don't know the exact amount po now, pasensya na po. But the MMD has announced it already. I will just double check po. Hindi ko lang ho clearly maalala yung exact amount. But the MMD is currently conducting po an information drive about this. Matagal na rin po itong na-announce. Ilang beses na rin po namin ito napag-usapan sa mga pagpupulong ng Metro Manila Council. So ito i-implement na po sa April 15. Yung San Juan well, nakakadaan tayo dyan na maayos nga ang traffic nyo rin. Ano ang template ninyo na pwedeng maging ma-implement sa buong Kalakhang, Maynila? Okay, ito ho, hindi naman po sa pagbabayabang, ngunit maayos pong implementation namin ng aming
road clearing operations. Ibig sabihin, dito po sa San Juan ay talagang kung may road obstruction, kiniklear po namin. O road clearing Alam niyo talaga po, eh, no? Yes, you really have to have the political will po. Oo. Kasi kung masyado nating iniisip yung politics into it, hindi tayo makakapag-desisyon ng mabuti. Ngunit kung titingnan natin yung overall good, no, ay talagang road clearing po ang solusyon dyan. Maaring magalit sa mayor yung mga violators, ngunit yung majority naman po ng ating mamamayan ay natutuwa. So, yan po, no, kinakailangan may political will po talaga tayo to make tough decisions gaya nito sa road clearing. But nakikita ko naman po, no, happy naman po ang aming mga mamamayan. Nananalo naman po ako bilang mayor pa rin kahit road clearing kami. Oo. No? Obviously, people are happy. No? Mas gusto ng tao na meron tayong order, no? Sabing kaayusan. At kung hahayaan nyo kung saan lang pumarada ang mga sasakyan, talaga magiging problema ho yan. Oo, sana Mayor, kung alam ko kayo ay Metro Manila Council President, sana makinig kung hindi man maisagawa ito, maski pa paano magamit yung idea ninyong yan sa iba-ibang mga lansangan sa Metro Manila. No secret. Yes, Hindi na kailangan ng rocket scientist dito. Road clearing talaga. Oh, yan ang maganda, partner. Nag-share ng best practices ang kada lungsod. Tama ho yan. No? Maganda ho yung ganyang we share the best practices. Na hindi naman po dapat ipagdamot. No? Overall, we're looking at improving our country. We're looking at improving Metro Manila. So, kung ano yung mga bagay na gumagana sa ibang lungsod, pwede naman gayahin mo yan. Mayor, sa ibang bahagi ng ating bansa. Kung halimbawa, mawalang galang na sa ibang mga LGU, kung talagang medyo hirap sila doon sa salitang political will, at siguro sila ay nagdidili-dali nga sa pagpapatupad kagaya ng inyong binabanggit at ginagawa sa San Juan Road Clearing Operations, pwede bang kayo, ang Metro Manila Council, pwede bang kayo na ang mag-initiate nito? In coordination na lang sa mga LGU? Yung MMDA naman po, mandate po nila yan. No? And yes, we'll just have to coordinate with the LGUs. No? In fairness to the Metro Manila mayors, lahat naman po ay masigasig na nagro-road clearing. It's just possible that other cities just have different demographics. No? Maring iba pong sitwasyon sa iba't ibang lungsod. Ngunit ako tiwala naman na ang lahat ng Metro Manila mayors po ay masigasig pagdating dito. So, kailangan lang po talaga matutukan ng mabuti at yung hands-on leadership po ang kailangan ho dyan to ensure na araw-araw yung mga kalye na ikutan, nakikita, pag meron hong mga dapat ito, pag may dapat iklamp, pag dapat may tikitan natin. At hindi pwedeng double standards tayo. Yung implementasyon dapat ay pare-parehas kahit sino pa yung violator. Alright. Mayor, salamat na marami sa inyo, Mr. President. Maraming salamat, Mayor. Yes, maraming salamat din po sa inyo. Mayor Francis Zamora, Presidente ng Metro Manila Council. Balansya!